resulta siguro ng pagmamahal din na aking ipinakita. Habang nangyayari po yan, sabi nila, paano kayo naging superhero po ng mga senior citizen? Dito na po mag-uumpisa. Habang ako po ay nag-outreach program sa bawat barangay, nagulat po ako. Kasi ang mga senior citizen po ang unang-unang tumatakbo papunta sa akin. Makarating rito at mapakinggan niyo po ang isang Mara Tamundong. Una sa lahat, magpapakilala po muna ako. Ako si Mara Tamundong, ipinanganak at lumaki po ng San Andres, Bukid, Maynila. Sa may Oro A, Nickel, sa tapat po ng Holy Family. Ito po ang lugar na kung saan ako po ay namulatan sa tunay na buhay po natin, sa tunay na sitwasyon po nating lahat. Kaya sino po ang magtatanong kung bakit ko po ito ginagawa, samantalang ito po ang aking pinagmulan. Siyempre, kung pinagmulan mo ang malasakit at pagmamahal, ay talagang hindi ko maiaalis. Bilang bata po noon na ako ay nangarap na makita po na maunlad ang Maynila, na akala ko po magiging New York City na, magiging malalondo ng itsura, matataas ang mga building, maganda ang ating buhay. Pero habang tumatagal po, umabot ako sa edad na 47 years old, nakita ko po na mas bumaba pa yung antas ng ating buhay. Kaya naman bilang isang pangarap ko na sana makapaglingkod din po ako para sa ating mga kababayan. Siguro ito po yung tamang panahon na ibinigay ng Panginoon sa akin dahil sabi ko nga, sino po ba ang mga ngarap na pasukin ng politika? Sino po ang mga ngarap na ikaw ay lalabas, makikipaglaban, samantalang hindi mo naman alam kung ang karamihan ay katulad mo rin. Pero sinugal ko po ang aking sarili dahil para sa akin, ang tamang paglilingkod at pagmamahal ay ipinaglalaban. Hindi lamang po sa salita, kung hindi sa gawa, na ito po ay ipakita natin. Baka naman sa pagkakataon po ito, hindi po masayang yung ating pagkikita ngayon. Baka ito rin po yung umpisa na yung pag-asa na maibibigay po natin sa bawat isa ay talaga pong mangyari. Kaya ako po, right after election, dahil ako po ay tumakbo ng huling halalan, sabi ko nga po, ang pagiging isang politiko po, marahil ay wala pa sa katawan ko. Dahil nga ako po talaga ay hindi naman isang politician pang maiko-consider kasi hindi naman po ako umupo. Kaya lang bilang isang tao na nagmamahal, para sa akin, hindi ko na po kailangan hintayin pa yung oras na ako po ay makaupo para tumulong. Kasi kahit anong oras, sa anumang panahon, tayo po ay pwedeng maglingkod sa ating kapwa. Kaya inumpisahan ko po right after election, sabi ko nga, nakakahiya naman sa kanila kung bababa ka agad ako. Kaya tinapos ko po yung kanilang vote taking, kaya lang sekreto lang po ata yung vote taking nila. Kasi hindi ko naman nalaman dahil hindi naman sila lumabas para talagang mag-wave-wave ng mga kamay nila at ipaalam na sila po ay nanalo. So right after po ng kanilang vote taking, ako po ay bumaba na. Una po sa lahat, dahil nung ako po ay nangangampanya at nag-iikot sa lahat ng barangay sa District 5, nakita ko po ang sitwasyon ng ating mga kabataan. Nakita ko po na kailangan nating gabayan yung ating mga anak at mga kabataan. Kasi kahit anong buti po natin, kahit anong hangarin natin na maganda, kung hindi po natin to maisasalin o maipapamana sa ating mga anak, eh sino po magpapatuloy kapag wala na tayo? Kaya doon po, tinutukan ko ang mga kabataan na magkaroon ako ng outreach. Actually po, ako ay bumababa sa 8 hanggang 12 barangay sa isang araw. Nakakapag-food feeding program po ako sa mga kabataan na umaabot ng 3,000 hanggang 4,000 mga kabataan. Isipin po ninyo, mag-uumpisa kami ng alas 6 ng umaga, matatapos po kami ng hating gabi ng 12 midnight. Minsan nga po, nagtataka pa yung mga chairman, sabi, Ma'am, alas 10 na talagang may outreach pa kayo. Kasi nga po, sa dami po na gusto kong matulungan ng mga kabataan. Kasi nagdadala po ako ng Jollibee na pagkain, sorry sa McDo Nagdadala po kasi ako ng Jollibee na pagkain, may dala po akong bola, may dala po akong magician, may dala akong dancer na makakapagpaligaya sa mga bata. Bakit ko po ito naisip? Kasi nung bata po ako, hindi naman ako araw-araw makakakain sa Jollibee. Dahil dito po kami magkakapatid, usually kapag gusto kong kumain sa Jollibee, ang sasabihin po ng aking mama, sa birthday mo na lang.
ang tagal pa ng birthday, once a year lang po yan. So doon ko po naramdaman na sabi ko, yun ang kaligayahan po ng mga bata. Na mabigyan sila ng pagkain na gusto nilang makain. Mabigyan sila ng laruan na kung saan hindi lamang sila matututong maglaro, kundi matututong makisama at magmahal ng kapwa. At the same time po, yung magician na dala ko at dancer, para meron po silang interaction, matuto po silang makisalamuha. So doon nakita ko po na yung mga kabataan ay masasaya. Kaya tuwing ako po ay pupunta sa ibang lugar na, lalo na po yung mga bata na kilala po ako, talagang automatic po yan, talagang lalapit po lahat sa akin. Yun po ang naging resulta siguro ng pagmamahal din na aking ipinakita. Habang nangyayari po yan, sabi nila, paano kayo naging superhero po ng mga senior citizen? Dito na po mag-uumpisa. Habang ako po ay nag-outreach program sa bawat barangay, nagulat po ako. Kasi ang mga senior citizen po ang unang-unang tumatakbo papunta sa akin. Sabi ko talaga, naku, ano kaya nangyari? Pangbata lang po itong mga pagkain ko at bola. Pero yung mga senior citizen, talagang nagkukumahos po sila na tumakbo. Dahil nga, ay naku, nandiyan na si Mara. Ako naman po, dahil syempre hindi niyo naman pwede pong tanggihan ng mga senior citizen natin. Dahil mga magulang na po natin yan, karamihan po dyan, lolo at lola. So nung minsan po nag-outreach ako dito sa may Onyx, yung isang senior citizen po na naliligo sa kalsada, hininto niya talaga yung pagligo niya, tumakbo po siya sa akin. Pero nakita ko parang stroke po ang paglakad niya. Kaya nung after ko po magbigay ng program sa mga bata, tinawag ko po lahat ng senior citizen sa harapan. Kasi nga po nandun sila sa likuran. So nung tinawag ko po yung mga senior citizen para awitan ko sila dahil mahilig nga po ako kumanta, naisipan ko na lang po kumanta na kahit maputi na ang buhok mo. Ngayon po, nung kinantahan ko na yung mga senior, habang kumakanta ako, iyak po ng iyak. Talagang humahagulgul sila, talagang hindi mapigil. Hindi naman iyak na drama, pero mararamdaman mo talaga. So, in the middle of my song, parang gusto ko nang huminto. Dahil sabi ko, baka naman naka-offend ako ng mga senior, kasi yung kanta ko pa, kahit maputi na ang buhok mo. Pero pinagpatuloy ko po yung awitin ko. Nung tinanong ko po ang mga senior citizen kung bakit po sila umiiyak, sabi ko, tay, pasensya na po kayo, baka may nasabi ako nagawa. Alam po ninyo kung anong sinagot ng senior sa akin. Iha, kaya kami naluluha, kaya kami umiiyak dahil first time na may pumansin sa amin na hindi eleksyon. First time na may nagbigay sa amin ng oras na kami kinantahan kahit hindi kami gagawin din sa eleksyon. Kumbaga, doon ko po naramdaman yung kirot sa kanilang puso na parang sila pala ay napabayaan ng mga programa na hindi po sila natutukan. Samantalang sila ay mga magulang na naghirap, araw-araw nag-iisip kung paano pakakainin yung mga anak. So sila pa pala yung nakakaramdam ng parang feeling nila hindi na sila masyadong pinapansin. Dahil ako po ay isang magulang na, so naramdaman ko talaga higit sa lahat yung pakiramdam nila. Kaya po doon nag-umpisa ang aking advokasya, ang aking layunin na makatulong talaga sa lahat ng mga senior citizen. Ngayon po, nung ako ay bumababa kasama ang mga senior citizen na natutulungan ko, dumating po si Attorney Franklin